Po sa ating silid panambahan. Bago po tayo magsimula, mga ilang paalala lamang po. Sa third Sunday po ng July, magkakaroon po tayo the inauguration of the study ng mga men and women. And also for the street preaching po, hindi po siya nang ganap noong kahapon. So tuloy po natin siya sa Saturday, Lord willing. At kay suyo din po yung ating ministry tuwing every second two Fridays. Every month po yun, ginaganap po. So sa mga willing po na magturo, we encourage mga kapatid na take time nyo din po yung ministry na ito dahil nangangailangan din po ng mga teachers and mga volunteers po para din po magpatuloy yung gawain na ito. And pag-pray din po natin yung mga iba pa nating mga gawain, like mga Bible studies po natin, dun po sa Regalados, every Wednesday po. We encourage din po mga kapatid, if you have time, madumalo dun po tayo. And I believe there is a upcoming, Lord willing, the Torres, pastor kung matutuloy siya. Meron din na Bible study. Yun din po. So ipag-pray po natin ito at hinihimok din po na tayo po ay sumama kung po tayo ay available sa mga oras na iyon at mga araw na iyon. So salamat sa Panginoon sa araw na ito at tayo kanyang pinabalik. Nawa sa araw na ito ay tayo ay tunay at seryosong sumamba at lumapit sa kanya sa kanyang presensya sa pagluwalhati sa araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo, umawit po tayo ng unang himno. Tayo po yung manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at nagpupuri sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong awa na ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito na muli ay magsama-sama kami upang ikaw ay sambahin at purihin sa espiritu at katotohanan. Dalangin namin ang aming mga puso ay bigyan mo ng tunay na pagpapasakop
sa iyong mga salita na aming mapapakinggan. At dinadalangin din namin na ihanda mo rin ang aming puso at isipan na kami ay magkaroon ng tunay at seryoso pagsamba sa inyo sa araw na ito. Alam namin na kami ay napagod din sa mga nakaraang linggo, sa aming mga trabaho, sa aming mga pakikibaka sa kasalanan, sa iba pang mga gawain, sa aming mga pagsusumikap. Itong araw mo na ito na inilaan mo ay hindi lamang kami ay mamahinga sa mga nakaraan at mga nagdaang araw na kaabalahan, ngunit ang araw mo na ito na itinalaga ay upang kami ay mamahinga sa presensya mo, o aming Panginoon. Punuin mo ang aming puso at isipan na mga bagay na may makagkakaroon ng pakinabang sa aming mga kaluluwa. At i-take namin ang araw na ito, sulitin namin ang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, na gamitin namin ito para kami ay magpalakasan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Gamitin namin ito upang ipadama namin ang pagmamalasakit at pag-ibig. Nawa itulungan mo kaming lumago sa mga bagay na ito, na we commemorate the Lord's Day ay talagang ang aming kaluluwa ang makikinabang, o aming Panginoon. Nakakalimutan namin ang anumang mga kaabalahan sa mundo, anumang mga bagay sa mundo, anumang mga gawain sa mundo. Hindi kami ay mag-focus at kami ay talagang magiging seryoso na nakatuon lamang sa pagpuri, pagluwalhati at lahat ng aming gagawin, even our words, our engagement, ay talagang ito ay nakasentro sa aming Panginoong Hesukristo. Napakaganda, Panginoon, kung ito ay mangyayari sa iyong iglesia, sa Perseverance Reformed Baptist Church. Kami ay humihiling na palaguin mo ang bawat isa, na ito'y gawin, gampanan, talagang magsumikap at seryosohin ang mga bagay na ito, o aming Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Makinabang dinawa ang mga bisita namin na dinala mo sa kalagitnaan na ito, na mapakinggan nila ang Ebanghelyo, na kilusin mo din ang kanilang mga puso, maghatid ito, magbunsod ito sa pagsisisi sa kasalanan, at pagkilala sa aming Panginoong Jesucristo bilang tangi, bilang Diyos na tagapagligtas. Kaawaan mo sila, O Diyos, at patuloy mo kaming pagpalain, patuloy kang manguna sa aming gawain, lalong-lalo na ang pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang aming pastor na inyo ring kakasangkapanin upang ito ipahayag, ay tulungan din siya. Siya din ay mahina, siya din ay may mga alalahanin, ngunit kami nagtitiwala sa iyong biyaya na ikaw magpapanatili sa kanya, O Diyos. Naway magtiwala siya sa inyo, tumingin sa iyong biyaya lamang, na ang banal na espiritu ang tanging mayroong kapangyarihan na magbubukas ng mga pusong sarado, at ito ay kikilala at magpapatira pa sa aming Panginoong Hesukristo. Maluwalhati ka sa araw na ito, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umupo at patuloy po nating awitan ang ating Panginoon sa ating ikalawang himno.
Buksan po natin ang ating Biblia sa Exodus, Kabanata 2, Kapitulo 1 hanggang 25. Exodus chapter 2, verses 1 to 25. At sundan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi rito, pamagat isinilang si Moises. May isang lalaki sa lipi ni Levi na umayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Nang hindi na niya ito maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro. At pinahiran niya ng betun at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Noon ang anak ng babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito, ang sanggol ay umiyak. At kanyang kinaawaan siya at sinabi, ito'y isang mga anak ng mga Hebreo. Na magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Sinabi sa kanya ng anak ng Faraon, umalis ka. Ang batang babae umalis at tinawag ang ina at bata. Sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Faraon. At ito ay naging kanyang anak. Kanyang pinangalanang siyang Moises dahil sinabi niya sapagkat aking iniahon siya sa tubig. Tumakas si Moises patungo sa Midian. Nang mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Kanyang nakita ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Siya'y tumingin sa kabi-kabilang dako at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. Nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may 2 lalaking Hebreo na naglalaban at kanyang sinabi, sa gumawa ng masama, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? Sinabi niya, sinong naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako? Gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nang mabalita ng Faraon ang bagay na ito, ninais niyang patayin si Moises. Subalit si Moises ay tumakas mula kay Faraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya ay umupo sa tabi ng isang balon. Ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. Ang mga pastol ay dumating at sila'y ipinagtabuyan. Ngunit si Moises ay tumindig at sila'y ipinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. Nang sila'y dumating kay Reuel na kanilang ama, ay sinabi ito, bakit napakadali ninyong dumating ngayon? Kanilang sinabi, iligtas kami ng isang Ehipsyo mula sa kamay ng mga pastol at saka iniigib pa niya kami ng tubig at pinainom ang kawan. Sinabi niya sa kanyang mga anak, saan siya naroon? Bakit ninyo iniwan ang lalaking iyon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay.
Si Moises ay nasiyahang makitira sa lalaking iyon at kanyang ibinigay kay Moises si Zipporah na kanyang anak na babae. Nanganak siya ng isang lalaki at kanyang pinangalanang Gershom sapagkat sinabi ni Moises, ako'y manlalakbay sa ibang lupain. Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipsyo ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Ilan sa mga aral na ating makukuha dito ay ito. Una, makikita natin dito yung threefold situation ng Israel. They groaned, they cried out, and nakarating to sa Panginoon. Where it balanced out yung fourfold na response naman ng Panginoon. Ano makikita natin dito? Yung narinig ng Panginoon, naalala niya sila, nakita niya, at alam ang kanilang ibibigay sa kanila. Bagamat ang Israel ay hindi matapat due to their moral declension, kasama dyan si Moses sa pagpatay niya doon sa isang taga-Ehipsyo. Ito mga bagay na ito ng mga pabor na binibigay ng Diyos ay hindi dahil meron silang merit para suklian sila ng Diyos, kundi lahat ng bagay na ito ay ipinagkaloob ng Diyos base sa kanyang unfathomable sovereignty of His divine mercies. Makikita natin dyan na si Moses din ilang beses tumanggi sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon. His unwillingness, multiple rejection to the call, pero ano nangyari? The purposes of God shall come to pass, and it prevailed. And it is very reflective personally to me and perhaps to other people who are currently here experiencing these trying times. We have a living God who hears us, or hears our groan, who cares and knows our need. 1 Peter 5 verse 7, my favorite one. At sabi doon, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. 46:10 of Psalm, be still and know that I am God. And most famous passage na makikita natin dito sa Exodus is Exodus 34, 6-8. Ang sinabi doon, ang Panginoon ay nang hiningi ni Moses sa Panginoon at makilala mas kung sino siya, ang response ng Panginoon ay ito, ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan, mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at kasalanan. Ngunit sa anumang paraan na hindi ituturing na walang sala ang may sala, na tinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Anong ginawa ni Moses nung nakilala at nagpakilala sa kanyang Panginoon? Nagmadali si Moses na itungo ang kanyang ulo sa lupa at lumabas. Bilang exhortation sa ating mga Kristiyano, mga kaibigan, tayo inaasahan na maging banal gaya ng Ama nating banal. And perhaps we understand the impossibility of forfeiture ng ating salvation. Hindi ito mawawala pag tayo nagkasala. It is secured and purchased in the blood of Christ and sealed by the Holy Spirit. Pero lagi nating tandaan to. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, we are still accounted for the actions that might affect the privileges that we enjoy or we could enjoy and blessings from the treasuries of the Lord as pilgrims in this world. Gaya ni Moses, di ba na-miss niya ang land of Canaan na makita. At para sa mga unbelieving friends naman natin, you're still also currently experiencing God's mercy toward you right now by sparing your life even if you are in active rebellion against Him and giving you a chance to hear His words of hope. Thus, you are expected with the right response to the call of gospel call, and that is repentance and faith. John 14:6, siya lamang daan, katotohanan at buhay at wala na makakapunta sa Ama maliban sa Kanya. On the contrary, kaibigan, if you deny Christ, this only means that you will be led astray, you prefer lies over truth, and its fruit, which is death. And no one else longs to be more tormented in hell forever except for those who denies
Christ. And may all of us, both believers and unbelievers, have this attitude of Moses. When the Lord reveals himself, he rushed to his knees, prostrated his face, or threw his face on the ground. No uttered or did not utter a single word, but simply acknowledged his unworthiness before the holy presence of God. May this be the condition of our hearts throughout this day as we commemorate and remember what the Lord has done for us this Lord's Supper this afternoon. Yuko po tayo't manalangin. Amin Diyos, we thank you sa napakalinaw na katotohanan ng salita mo na narinig po namin sa scripture reading from the book of Exodus. Salamat o Diyos sa mga leksyon na aming natutunan mula rito. Salamat o Diyos dahil pinakita po ninyo sa amin ang dalawang pagkakataon kung saan nakatakas mula sa parusa si Moises mula nung kanyang kapanganakan hanggang sa siya'y nandun sa lupa ng Ehipsyo. Nakita namin, Panginoon, sa buong salaysay ng aklat ng Exodo kung paano po ninyo siya tinatag bilang isang leader na tagapanguna ng inyong mga tao. Dala-dala ang katwiran at batas ng Diyos na pinagkatiwala sa pamamagitan niya upang gabayan ang inyong mga tao sa tamang paglakad sa bilang kablupunan na pinaghaharian mo po, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil pinahayag rin ni Moises na ikay magtatatag ng isang mangunguna, a man after your own heart, a shepherd unto yourself. At salamat, O Diyos, at nakita namin mula sa leadership ni Moises that represents law na hindi po siya nakadating sa lupang pangako, signaling to us that law cannot bring us to you. But you have raised up Joshua, na representation po ni Christ in the Hebrew, na indicating to us that not through the works of the law, but by the righteousness of Christ, you will gain salvation. Salamat o Diyos, dahil lahat ng katotohanan ito ay tumuturo mula sa mga tao na tinatagpo ninyo kagaya ni Moises tungo sa aming Panginoong Hesukristo that ultimately brought us salvation and freed us from the guilt of sin and death. Salamat o Diyos, dahil ikaw po ang aming fortress. You are our mighty tower. You are the one that keeps our souls from sin. Thank you for sustaining us throughout the week. Ikaw po ang aming hari that deserves full and complete allegiance mula po sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming maker. You breathe your breath of life sa amin mula sa alikabok. Ikaw ang nagbigay ng lalang sa amin. Ikaw ang nagbigay ng buhay. At karapat dapat ka, O Diyos, ng lahat ng aming lakas, lahat ng aming paghinga sa umagang ito, sa aming paglapit sa iyo sa pagsamba. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, dahil ito po ang araw na ipinangako po ninyo na bumababa sa aming kalagitnaan ng presensya ng inyong anak na si Hesukristo. Hindi man namin ito, O Diyos, makita physically, ngunit nararanasan ito ng aming mga kaluluwa dahil pinapakita po ninyo sa amin ang katuwiran ninyo sa inyong salita. Nararanasan namin ito dahil pagbigay po kayo sa araw na ito ng kapahingahan sa aming mga kaluluwa mula sa kasalanan, mula sa aming mga kahinaan, mula sa mga affairs and worries of this world, mula sa 6 na araw, O Diyos, na nilakaran po namin from Monday to Saturday. Itong araw na ito ang tinatag ninyo upang manganlong kami sa inyo. Nawa, O Diyos, ingatan niyo po ang aming puso, ang aming pananalita, ang aming isip, ang aming mga aksyon. Na huwag, Panginoon, maging mundane ang aming isip, kundi maituon namin lahat, O Diyos, patungkol sa iyo, patungkol sa kadakilaan mo. Nang sa ganun, O Diyos, ay totoong mamahinga kami sa presensya ni Hesukristo na narito ngayon sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami ng banal na takot, banal na pagkilala na nasa harapan po namin siya at dapat namin siyang sambahin ng buong puso. Bigyan niyo po kami ng bagbag na kaluluwa. Sirain niyo po ang aming pagmamataas, magpasakop kami sa Kanya. Nawa, O Diyos, ang aming mga bisita, aming mga mahal sa buhay, ay sumuko kay Hesukristo sa araw na ito. At ito po ang maging araw ng kanilang kaligtasan. Dinadalangin namin, O Diyos, na kung meron man sa amin na nalaglag sa kasalanan sa nakalipas na 6 na araw, nawa lumapit kami, Panginoon, sa iyo nang may
papakababa at pinangako po ninyo, O Diyos, na sino mang lumapit sa inyo ng may pagpapakumbaba ay hindi po ninyo itataboy. Nawa ito po ang maging aksyon namin, O Diyos. Ilatag namin sa paanan mo ang lahat ng aming kahinaan, lahat ng aming kasalanan, lahat ng aming kalamigan, mga pagkakataong hindi ka namin pinasasalamatan, bagamat binubuhos ninyo ang pagpapala nyo sa amin sa araw-araw, mga pagpapala, pagsama, kalakasan, paggabay na hindi nga namin hinihingi, ngunit pinagkakaloob po ninyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng ito, O Diyos. Linisin niyo po kami ng dugo ni Hesus Kristo nang sa ganun ay maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming pagsamba sa umagang ito. Hindi dahil sa kadalisayan ng aming kaluluwa, kundi sa kadalisayan ni Hesus Kristo na namatay para sa amin. Samahan niyo po kami nawa, O Diyos, lalong-lalo sa aming pakikinig ng iyong salita. Banal ang iyong salita, dapat namin itong gawaran ng banal na pakikinig at banal na pagsunod. Nawa, O Diyos, mangusap ito sa amin, magtulak sa amin sa mas mataas na antas ng pagsunod sa iyo, maging mas mataas ang aming pagtingin sa kabanalan mo at mas malala ang tingin nawa namin sa kasalanan matapos namin marinig ito mula sa iyong salita. Bigyan niyo pong diin, O Diyos, ang katapatan po ninyo na nananaig sa amin sa kabila ng aming mga kasalanan. Salamat aming Diyos na lubos ang pagmamahal sa amin, lubos ang pagsama sa amin, lubos ang kabaitan sa amin sa araw-araw. Ikaw ang pinapupurihan namin sa umagang ito, sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at maaari na din po nating ibigay ang ating mga handog at kaloob habang po tayo ay umaawit ng ating paghahandang himno.
Marahil narinig na po natin yung phrase na there is a light at the end of the tunnel. There is a light at the end of the tunnel. Kung positive thinker po kayo at narinig din nyo yung phrase na yon, kung isa kang optimistic na tao, ang interpretation mo doon, things are hard now, but better days are coming. Hindi ba? Kung realist ka naman, there may be a light, but I still have to keep walking to reach it. Yan ang approach ng realist sa phrase na there is a light at the end of the tunnel. Kung stoic ka naman, interpretation mo doon, whether there is a light or not, my duty is to keep moving forward. Kung pragmatist ka naman, interpretation mo doon, if there's light, figure out the best way to get there. At I fear na yung phrase na yon parang hindi applicable sa end ng Book of Judges. Yung end na there is a light at the end of that tunnel. Maaari na yung approach natin sa phrase na yon in light of Book of Judges pessimista o pessimist. Kasi ang interpretation ng pessimist na meron daw liwanag sa end of the tunnel, yung ilaw daw na yon ay isang tren na pasalubong sa'yo para banggain ka. Yun ang kanilang interpretation doon. At it has been a year mula nung nagsimula tayo sa study natin ng Book of Judges. Naalala ko, nag-start ako ng 3rd Lord's Day ng July, year 2025. Ngayon, nasa 1st Lord's Day ng July tayo. At aaralin natin yung huling chapter ng Judges 21. We've spent 27 sermons in total sa pag-aaral po ng 21 chapters ng Book of Judges. At nawa, hindi po pessimista yung approach natin sa dulo nito. Nawa sa end ng ating study na ito, makita natin yung light sa dulo ng long black tunnel na ito na 1 year na nating binabagtas. At yung light na yon, makita natin si Jesucristo sa dulo. So for the last time, brethren, makibuklat kayo sa akin sa Book of Judges, chapter 21. Book of Judges, chapter 21. Babasahin po natin yung buong kabanata. Ito po ang salita ng Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkakamali. Aklat ng mga Hukom, kabanata 21. Ang mga lalaki ng Israel ay sumampa sa Mispat na nagsasabi, walang sino man sa atin ang magbibigay ng kanyang anak na babae sa Benjamin upang maging asawa. Ang taong bayan ay pumunta sa Bethel at umupo roon hanggang sa kinagabihan sa harap ng Diyos at inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis ng matindi. Kanilang sinabi, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel na magkukulang ngayon ng isang lipi ang Israel? Kinabukasan, ang bayan ay maagang bumangon at nagtayo roon ng dambana at naghandog ng mga handog na sinusunog at ng handog pangkapayapaan. At sinabi ng mga anak ni Israel, sino ang hindi umahon sa lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan ng Panginoon, sapagkat sila'y gumawa ng taimtim na panata tungkol sa hindi aahon sa Panginoon sa Mispa na sinasabi, siya'y tiyak na papatayin. Ngunit naawa ang mga anak ni Israel sa Benjamin na kanilang kapatid at sinabi, may isang angkan na natanggal sa Israel sa araw na ito. Paano ang ating gagawin? Paano ating gagawin paghanap ng mga asawa sa kanila na naiwan, yamang tayo'y sumumpa sa Panginoon na hindi natin ibibigay sa kanila ang ating mga anak na babae upang maging asawa. At kanilang sinabi, sino sa lipi ng Israel ang hindi umahon sa Panginoon sa Mispa? Natuklasan na walang pumunta sa kampo ng Jabes Gilead sa kapulungan. Sapagkat ng bilangin ng bayan, wala ang mga nanirahan sa Jabes Gilead. Kaya't nagsugo roon ang kapulungan ng 12,000 mandirigma at inutos sa kanila na sinasabi, kayo humayo, tagain ninyo ng talim ng tabak ang mga mamamayan ng Jabes Gilead, pati ang mga babae at mga bata. Verse 11, itong ang inyong gagawin, inyong lubos na lilipuli ng bawat lalaki at bawat babae na sinipingan ng lalaki. Kanilang nalaman na ang mga naninirahan sa Jabes Gilead ay 400 dalaga na hindi nakakakilala ng lalaki sa pamamagitan ng pagsiping sa kanya.
kanilang dinala sila sa kampo ng Shiloh na nasa lupain ng Kanaan. Pagkatapos ay nagsugo ang buong kapulungan at nagsalita sa mga anak ni Benjamin na nasa bato ng Rimon at naghayag ng kapayapaan sa kanila. Bumalik ang Benjamin ng panahong iyon at kanilang ibinigay sa kanila ang mga babae ng kanilang iniligtas na buhay sa mga babae ng Jabes Gilead, gayon may hindi sila sapat para sa kanila. At ang bayan ay naawa sa Benjamin sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng sira sa mga lipi ng Israel. Na magkagayoy sinabi ng matatanda ng kapulungan, paano ang ating gagawing paghanap ng asawang babae para sa natitira, yamang wala nang nalalabing babae sa Benjamin? Kanilang sinabi, nararapat magkaroon ng tagapagmana para sa naligtas sa Benjamin upang ang isang lipi ay huwag mapawi sa Israel. Gayunman, ay hindi natin maibibigay na asawa sa kanilang ating mga anak na babae. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay sumumpa na nagsabi, sumpain ang magbigay ng asawa sa Benjamin. Kaya't kanilang sinabi, narito, may magaganap na taon-taong pagdiriwang sa Panginoon sa Shiloh at nasa hilaga ng Bethel sa dakong silangan ng lansangan na panahon ng Shechem mula sa Bethel at sa timog ng Lebona. At kanilang inutos sa mga anak ni Benjamin na sinasabi, kayo'y humayo at mag-abang sa mga ubasan. At bantayan ninyo kapag ang anak na babae sa Shiloh ay lumabas upang sumayaw. Lumabas kayo sa ubasan at kumuha ang bawat lalaki sa inyo ng kanyang asawa sa mga anak sa Shiloh at pumunta kayo sa lupain ng Benjamin. Kapag ang kanilang mga magulang o ang kanilang kapatid ay naparito upang magreklamo ay aming sasabihin sa kanila, ipagkaloob na ninyo sila sa amin sapagkat hindi kami kumuha ng asawa para sa bawat isa sa kanila sa pakikipaglaban. Gayunman, hindi rin kayo magkakasala sa pagbibigay ng mga anak na babae sa kanila. At gayon ang ginawa ng mga anak ni Benjamin at kanilang kinuha silang asawa ayon sa kanilang bilang mula sa mga sumasayaw na kanilang dinala. Sila'y umalis at nagbalik sa kanilang nasasakupan at muling itinayo ang bayan at nanirahan doon. At umalis ang mga anak ni Israel mula roon. Nang panahong iyon, bawat lalaki ay sa kanyang lipi at sa kanyang angkan at umalis mula roon ang bawat lalaki at umuwi sa kanilang nasasakupan. Last verse, ang buong tema ng Book of Judges, verse 25. Na mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, isang bagong kabanata, huling kabanata ng Aklat ng Hukom ay aaralin po namin ngayong umaga. Salamat sa pagsustina po ninyo sa amin sa pag-aaral ng aklat na ito at nawa patuloy na magbenepisyo ang aming mga kaluluwa. Pakita niyo po sa amin si Jesucristo mula sa mga talatang ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagbabalik tanaw, mga kapatid, sa huli nating pag-aaral mula sa Kabanata 20 ng Aklat ng mga Hukom, nakita natin doon ang dalawang bagay sa nakalipas nating pag-aaral. Nakita natin ang pakikidigma ng Israel sa kasalanan. Naalala natin, nagkaroon ng matinding krimen sa bayan ng Gibea at umahon ng mga anak ng Israel, ang bawat tribo, nagkita-kita sila sa Mispa at nagkaroon sila ng resolusyon, panagutin ang Gibea. Hindi po kinonsinti ng bayan ng Israel ang Gibea, nais nilang panagutin ang Gibea sa kanilang krimen. Ngunit anong ginawa ng Benjamin? Hindi sila nakiayon sa Israel, kundi kinonsinti yung kanilang kamag-anak. Kinonsinti nila ang Gibea at dinipensahan pa nila ito laban sa 11 tribo ng Israel. Yan ang nakita natin. 3 laban yung naganap. Sa pangatlong laban, nanalong Israel, nakubkob ang buong Benjamin, naubos silang lahat. May 600 na natira na nakatakas sa bato ng Rimon. At nakita natin doon sa pangalawang bahagi yung pakikipagdigma ng iglesia sa kabanalan. Yung buong kabanata 20 ng aklat po ng mga hukom ay salamin lamang ng anong dapat aksyon ng iglesia tuwing may makikita silang kasalanan sa kalagitnaan nila. Dapat ba silang kumonsinti sa kasalanan kagaya ng ginawa ng Benjamin sa Gibea o dapat silang manindigan sa alin ng makatuwiran kagaya ng Israel laban sa Gibea? At nakita natin doon ang iglesia ay sagrado, pagkat ang Diyos nito ay sagrado, ang iglesia ay dapat panghawakan ng katwiran at kabutihan, pagkat ang Diyos na tinatawag ng iglesia isang Diyos ng kabanalan at katwiran. Nakita natin yung ating sentral na mensahe sa Kabanata 20
na sapagkat ang Diyos ay banal, hindi maaaring konsintihin ng iglesia ang kasalanang nakamamatay sa gitna nito. Nakita natin ang mga banta, kung kukonsintihin ng isang iglesia ang kasalanan, tayo ay pupuksain ng Diyos. Kagaya ng pagpuksa ng Diyos sa Benjamin dahil kinonsinti nila ang kasalanan, pupuksain din ng Diyos ang isang lokal na iglesia na kukonsintihin ang kasalanan at pipikit ang mata rito. At ang pinakamabigat ay pagtanggal ng ilawan. Ito ang banta sa isang iglesia. Pag hindi ito tatalikod sa kasalanan, hindi panghahawakan ng katwiran, aalis ang banal na espiritu. Hindi magpapakita ang presensya ni Hesus Kristo. Hindi mangungusap ang Diyos Ama sa isang iglesia na iyon. At nawa, nangusap sa atin iyon sa ating pagbabalik tanaw. Ngayon, sa ika-21 kabanata, ang huling kabanata ng aklat na ito, titignan natin anong resulta. Ano ang aftermath ng nangyaring kaguluhan sa ika-20 kabanata na pinag-aralan natin nakaraan. Natapos ng pagbayari ng Israel ang bayan ng Benjamin, ano po ang naging kasunod na pangyayari? At halos maubos ang Benjamin. Libo-libo, hundreds of thousands sila, bukod dun sa 26,700 na kanilang mga sundalo, 600 lamang ang natira at lahat ng kanilang kalahi ay naubos na sila'y parusahan ng bayan ng Israel. Napakatinding kasalanan mula sa Kabanata 19, Kabanata 20, kahindik-hindik na mga kasalanan ng ating nakita. Ngunit sa kabila nito, hindi po nadaig ng kasamaan ng Gibeya, ng kasamaan ng Benjamin at kasamaan ng Israel ang katapatan ng Diyos. At yan ang makikita natin sa Kabanata 21, kung paanong nanaig, kung paanong umangat pa rin ang katapatan ng Diyos sa kabila ng sunod-sunod na mga senaryo at pag-aaral natin na tila ba walang pag-asa. At ito din po ang sentral na mensahe na nais kong ibigay sa atin. Ang katapatan ni Yahweh ay palaging mananaig laban sa kasamaan ng tao. Ang katapatan ni Yahweh ay palaging mananaig laban sa kasamaan ng tao. Yahweh's faithfulness will always prevail over the wickedness of man. Una nating tignan mga kapatid, yung huling naratibo ng aklat ng mga hukom. Aralin natin yung huling naratibo ng aklat ng mga hukom. At kagaya po na nabanggit ko kanina, nagbukas po itong ika-21 kabanata sa kung paano ito natapos sa ika-20 kabanata. Meron pong 600 o 600 Benjamites na natira at nagtatago po sila sa bato ng Rimon. Nasa harap po sila ng banta ng extinction o ng pagkaubos ng kanilang lahi. Tandaan natin mga kapatid, yung 600 na natira, hindi po ito 300 na lalaki at 300 na babae. 600 soldiers po ito. So paano sila magre-reproduce? Diba yung mga LGBT, hindi naman sila nakakapag-reproduce kahit lalaki sa lalaki, babae sa babae, pero dumadami ng dumadami daw sila. Dahil sa false ideology nila, dahil sa kanilang makasalanang ideolohiya. Pero realistically, hindi po makakapag-reproduce yung 600 na lalaki sa isa't isa kahit magsiping po sila katulad ng ginagawa ng makasalanang panahon natin ngayon. Yung 600 na lalaki na ito, kailangan po nila ng mga babae para makapag-reproduce po sila. So, kung walang tutulong sa bayan ng Benjamin, ano po mangyayari sa lipi nila? Mawa-wipe out. Ma-extinct sila. At ito ang problema ng bayan ng Benjamin. Hindi po sila makakapag-reproduce. Handaan natin na meron 12 tribo ang bayan ng Israel. At kung hindi po makakapag-reproduce ang Benjamin, ano mangyayari? Magiging 11 tribo na lang po sila. Magiging 11 tribes of Israel na lamang ang mangyayari. At tignan natin kung naging extinct nga ba yung bayan ng Israel. So verse 1, basahin natin anong nangyari. Meron pong great revelation. So verse 1, meron pong revelasyon. Sabi dito, ang mga lalaki ng Israel ay sumumpa sa Mispa. So all throughout the scenes ng Judges 20, meron palang panata itong mga Israelita sa isa't isa na hindi binanggit sa Judges 20. Dito sa Judges 21, verse 1, sinabi yung kanilang panata. Ano yung panata nila? Walang sino man sa atin ang magbibigay ng kanyang anak na babae sa Benjamin upang maging asawa. Nangako pala sila na kunwari Gileadite ako, o isa akong taga Manase, o taga Gad ako, nangako yung bawat tribo na hindi nila ibibigay yung kanilang mga dalaga sa mga lalaki ng Benjamin para mag-reproduce sila. So here's the problem. 600 na Benjamita na lalaki,
mai-extinct. Tapos, all the tribes of Israel, 11 tribes, nangako na hindi nila ibibigay yung mga anak nilang babae sa 600 Benjamites. So, hindi maiiwasan ng Benjamin yung kanilang extinction. Hindi po ba? Pero, tandaan natin mga kapatid, yung panata ng Israel na hindi nila ibibigay yung kanilang mga anak sa iba, hindi po ito yung first time. Actually, inutos sa kanila yan sa Deuteronomy 7. Deuteronomy 7:1-3, inutos po sa bayan ng Israel na huwag ninyong ibibigay yung mga dalagitan ninyo, yung mga anak ninyo. Kanino? Sa mga pagano. Huwag ninyong ibibigay. Deuteronomy 7 verse 1 and 3. Sabi, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hivita at Jebuseo, ang mga bansang mas malakas at makapangyarihan kaysa sa inyo. Verse 3 ng Deuteronomy 7, huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. So malinaw ang utos ng Diyos sa Deuteronomy 7, sa pangunguna ni Moises, huwag ninyo bibigay mga anak ninyo sa mga pagano. Pero itong problema mga kapatid, nangako uli sila, huwag ibibigay yung mga anak nila sa pagano, hindi, sa kapwa nila, covenant people ng Diyos. Sa kapwa nila, Israelita, sila nangako na hindi ibibigay. Sinisignal kasi nito sa atin mga kapatid, na although hindi pagano, hindi naman Canaanite yung Benjamin, wala na silang pinagkaiba sa mga Canaanite. Kaya worthy sila na sumpaan din of the same thing na inutos sa Deuteronomy 7. Here's my question, brethren. Will ba ng Diyos na parusahan ng Israel ang Benjamin? Will ba ng Diyos na ubusin ng Israel ang Benjamin? May 12 tribes, pag inubos ng Israel ang Benjamin, 11 na lang. Ang tanong ko, will ba ng Diyos na ubusin yung Benjamin, maging 11 tribes sila? The answer is, yes. Chapter 20, ilang beses sila nag-inquire sa Diyos kung dapat ba nilang labanan ng Benjamin? Ilang beses? 3 times. Nag-ayuno, nag-peace offering, isa lang ang sagot ng Diyos. Yes. Manguna ang Judah sa pag-ubos. Manguna ang Judah sa pag-atake. So definitely, kalooban ng Diyos na patayin nila yung mga Benjamita, right? Pero ito ang tanong ko. May inutos ba ang Diyos na mamanata silang wag ibigay yung mga anak nila sa mga Benjamite na matitira? Wala. So hindi ito guided ng Diyos. Itong oath nila, itong sumpa nila na hindi nila ibibigay yung mga anak nila sa mga Benjamita, buhat lang to ng sarili nilang indignation. Gigil na gigil lang siguro sila sa Benjamin, kaya nadala sila sa ganitong desisyon na mangangako sila ng ganito. Here's the thing, brethren. Kailangan nilang tuparin yung pangako nila. May naaalala ba kayo sa Book of Judges na nangako ng isang pangako sa Diyos in a very foolish manner at kailangan niyang tuparin kasi pinangako niya na sa Diyos eh? Who? Jephthah. Anong pangako ni Jephthah? Pag nanalo daw sila, laban sa mga Kananeo, yung unang lalabas daw sa bahay niya, ihahandog niya sa Diyos upang sunugin. Pag uwi ni Jephthah sa bahay niya, sinong unang bumisita sa kanya? Unang lumabas ng bahay? Sarili niyang anak, only child niya, only daughter. Lubhang nalungkot si Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit. Sinabi niya, bakit ka lumabas? Kulang na lang, gano'n yung sabihin niya sa kanyang anak. At sinabi niya sa anak niya na nangako ako sa Diyos na kung sinong unang lalabas ng aking bahay, susunugin ko. Anong sinagot ng anak niya? Tay, hindi sabihin mo sa Diyos, nagjo-joke ka lang, mali lang yun. Hindi. Sabi nung daughter niya, gawin mo sa akin kung anong pinangako mo sa Diyos. Kasi hindi pwedeng basagin kung anong sinumpa natin sa Diyos. So, therefore, nakatali ang bayan ng Israel sa pangako nila sa Diyos na hindi nila ibibigay ang kanilang mga dalaga sa Benjamin. Kailangan nila itong tuparin, although foolish yung kanilang pangako. Tingnan natin yung verse 2. Ang taong bayan ay pumunta sa Bethel at umupo roon hanggang sa kinagabihan sa harap ng Diyos at inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis ng matindi. Hindi ba nanalo yung bayan ng Israel? Nanalo sila sa war? Anong mangyayari pag nanalo sa war? Anong sunod? Victory party, right? Bakit wala silang victory party ngayon sa verse 2? Kakatapos lang ng digmaan at nanalo sila. Bakit hindi sila nag-celebrate? Di sila nag-inuman, di sila naghandaan, di sila nag-party. Kundi, napuno sila
ng remorse. Matinding pag-iyak ang kanilang ginawa. At ano yung reason bakit sila umiiyak? Verse 3, sabi, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel? Bakit kaya nangyari ito sa Israel? Siyempre, pinatay niyo yung Benjamin eh. Ayun yung nangyari. Sabi nila, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel? Bakit magkukulang ngayon ang isang lipi ng Israel? Sabi nila, Lord, bakit ganun? Di ba 12 tribes kami? Bakit magiging 11 tribes na lang? Bakit mauubos ang Benjamin? Yes, it is true, brethren. Kalooban ng Diyos ito mangyari na parusahan ng Benjamin. Totoo yon. At napighati sila sa parusa na ito ng Diyos. It is true na kalooban ito ng Diyos at meron itong remorse na dumating sa kanila, merong guilt. Pero kalooban pa rin ng Diyos nevertheless. Kailangan nilang i-execute to purge the sin in their midst. At ganito rin ang iglesia, mga kapatid. Pinag-aaralan natin yung corrective church discipline. Hindi po nag-celebrate ang iglesia tuwing may kapatiran na nalalaglag sa kasalanan at kailangan disiplinahin. Hindi matapos i-suspend, matapos i-excommunicate o exclude, after makaalis nung brethren na yun, nagpapalakpakan yung church. Hindi po. Merong pananakit ng dibdib. May kalungkutan. Hindi tayo maligaya. Bakit? Ang Diyos po hindi masaya pag may unbeliever na napapahamak. God does not gleefully watch the wicked perish. Ganon din ang mga kapatiran sa isang iglesia. Hindi tayo masaya pag may church discipline. Masakit sa ating damdamin dahil kapatid natin sa pananampalataya ito na kailangan nating idisiplina dahil namuhay sa kasalanan. Ganito rin ang pakiramdam ng bayan ng Israel. Hindi sila maligaya matapos ang gera. Bakit? Kapatid nila ito. Covenant people ng Diyos. At ngayon pinarusahan ng Diyos. Itong rason ng kanilang pagtangis sa talata 3. At anong naging action nila sa verse 4? Naghandog sila ng offering, ng peace offering. And sa verse 5, makikita natin, inalala nila ang unang pangako nila sa Mispa. Sa verse 5 sinabi nila, sino ang hindi umahon sa lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan ng Panginoon? Tandaan natin, meron silang unang pangako doon sa chapter 20, right? May una silang pangako na kung sino man yung hindi tutulong sa kanila na panagutin ng Benjamin, mananagot, right? Ayun po yung purpose kung bakit pinagputol-putol sa 12 piraso ng Levita yung kanyang asawa at pinangalat sa lahat ng tribo. Para mag-send ng signal na pag hindi kayo tumulong, ganito ang gagawin sa inyo, pagpuputol-putulin rin kayo. Reflective yan ng action ni Saul and Samuel sa 1 Samuel chapter 11. Nung pinagputol-putol nila yung oxen at pinadala sa 12 tribes to send a message na kung hindi kayo tutulong against the Amorites, pagpuputol-putulin rin yung mga oxen ninyo. So, naalala nila yung kanilang oath doon sa chapter 20 na pag hindi tumulong ang isang bayan ng Israel sa gera, paparusahan sila. Naalala nila na meron palang isang town or isang bayan sa Israel na hindi tumulong kasi lahat tumulong against Benjamin. Merong isang hindi po tumulong. Sa verse 6, anong sinabi? Naawa daw sila sa mga anak ni Benjamin. Naawa sila ng husto. Ang tanong nila siguro sa sarili nila, bakit kaya kailangan mauwi sa ganito? Pwede naman kasi sana na yung mga Benjamita, give up na lang nila yung mga lalaki na nanghalay dun sa concubine, right? Sabi ko nga dun, probably 40 to 50 na lalaki yan. Much better kung binigay na lang nila, sana hindi na nila kailangang i-deal itong problem of extinction. Pero hindi, yung foolishness ng Benjamin na konsintihin yung kasalanan, ito na yung nangyari ngayon. Sana binigay na lang nila yung men of Gibeah. Sa verse 7, nakita nila yung kanilang malaking problema ngayon. Gustong tulungan ng bayan ng Israel na dumami ang Benjamin. Kasi nabagbag sila, may extinct ang Benjamin. So, nagkaroon sila ng matinding desire na tulungan ng Benjamin na makabangon mula dun sa 600 na natira. Gusto nila na dumami uli, ma-establish uli itong tribe na to. Pero ito ang problema. May sinumpaan sila na hindi nila ibibigay yung mga dalaga nila. Ang alam namang mga binata nila ibigay nila sa Benjamin. Hindi sila dadami. So here's the problem. Gusto nilang tulungan dumami ang Benjamin. May promise sila sa Diyos na hindi nila bibigay yung kanilang mga dalaga sa Benjamin. So, anong paraan ngayon para masolusyonan ito? So nag-conduct sila ng investigation. Again, tinanong nila yung sarili nila,
Sino bang bayan yung hindi tumulong doon sa call, yung pag-summon, yung pag-draft ng soldiers sa Judges 20? Basahin natin yung verse 8. Sabi, sino sa mga lipi ng Israel ang hindi umahon sa Panginoon sa Mispa? At after further investigation, nalaman nila sinong hindi tumulong. Sabi, natuklasan na walang pumunta sa kampo ng Jabes Gilead sa kapulungan. So, lahat ng bayan ng Israel tumulong, nagpadala ng delegate maliban sa isang town, Jabes Gilead. So, Jabesh Gilead sa English. So, sila yung suspect. May promise din sila, di ba? Napapatayin sinong di tumulong. So, sa verse 10 to 11, anong ginawa nila? Tinupad nila yung promise nila nung first promise, napapatayin sinong di tumulong. Verse 10 to 11, mababasa natin, nag-gather sila ng 12,000 na army, 12,000 na sundalo, inihanda nila ito para pagbayarin yung Jabes Gilead. So yung 12,000 pinadala sa Jabes Gilead at ayun nga ang nangyari. Pinarusahan yung Jabes Gilead dahil hindi sila tumulong sa Judges 20. Pero, here's the plan. Nalaman nila, bago nila atakihin yung Jabes Gilead, nalaman nila na may 400 na birhen, 400 na dalaga sa Jabes Gilead. Okay? So, pwede nilang ipadala yung 400 na yon sa mga Benjamita, right? Ang ginawa nila, hindi po nila pinatay yung 400 na birhen na ito. Pinatay nila lahat ng nasa Jabes Gilead maliban dun sa 400 na babae na ito. So, kinapture nila yung mga babae na ito at dinala nila sa Shiloh. So, ubos yung Jabes Gilead maliban sa 400 na dalaga o 400 na birhen. Dinala sa Shiloh. Verse 13, anong ginawa nila? Dinala nila itong 400 na dalaga na ito sa 600 na Benjamin. Okay? Yung 600 na Benjamin, binigyan ng 400 na dalaga from Jabes Gilead. Amazing plan, no, brethren? Amazing plan. Why? Since wala namang panatay yung Jabes Gilead kasi wala sila sa Mispa eh. Hindi sila kasama dun sa mga bayan na nangako na hindi ibibigay yung dalaga. Right? Nakuha natin? Hindi po kasama yung Jabes Gilead. Wala sila sa Mispa dun sa oath na yon. So, malinis yung kamay ng mga taga-Jabes Gilead kahit na makuha yung 400 nilang dalaga. So, amazing plan iyon. After all, good as dead na nga yung 400 na virgin na yun eh. Dapat pinatay na eh, pero pineserve yung life nila para maging wife ng mga Benjamita. Pero, here's another problem mga kapatid. The math is not mathing eh. 600 na Benjamite, binigyan ng 400 na dalaga. 600 minus 400, ilan na natira? 200 Benjamite. Natapos ba yung problema? No. Nabawasan lang yung problema. Ang problema nila ngayon, may 200 na lalaki pa rin na walang asawa. Gusto nga nilang lahat yun makapag-asawa eh. So, ang susolusyonan na lang nila ngayon, hanapan ng asawa, itong 200. Here's the problem, brethren. Bukod sa Jabes Gilead, lahat namanata na eh. So wala nang way. Wala nang way para makapag-provide ng 200 wives para sa 200 Benjamite. Hanggang sa verse 17, in-express pa rin ng Israel sa verse 17 yung kanilang pagiging desidido na talagang mapreserba yung lahi ng Benjamin. So ito, hinarap nila yung problem na yan sa verse 18. Paano na yung 200? Kailangan nilang makaisip ng bagong plano para makapag-provide ng wife dun sa 200 na natitira. Then suddenly, nakaisip sila ng brilliant plan para makapagbigay ng 200 na asawa dun sa mga Benjamita. Naalala nila, tignan natin yung verse 19 to 20, naalala nila sa verse 19 to 20 na mayroon nga palang yearly festival sa Shiloh. So, Shiloh, it's the place of God. Merong yearly festival doon. Meron doon pista, taon-taon. Sabi dito sa verse 20, kanilang inutos sa mga anak ni Benjamin na sinasabi, kayo'y humayo at mag-abang sa mga ubasan. Verse 21, at bantayan ninyo kapag ang mga anak na babae sa Shiloh ay lumabas upang sumayaw, lumabas kayo sa ubasan at kumuha ang bawat lalaki sa inyo ng kanyang asawa sa mga anak sa Shiloh at pumunta kayo sa lupain ng Benjamin. So, nakaisip sila ng bagong plan para yung 200 makapag-asawa. Sabi nila sa mga Benjamita,
punta kayo dun sa pista sa Shiloh. So mula sa bato ng Rimon, pinaalis nila yung mga Benjamita dun. Punta kayo sa pista ng Shiloh, magtago kayo dun sa mga bushes. Magtago kayo dun sa mga ubasan habang nagpipista. Ngayon, pag may mga babaeng pumunta ng ubasan para sumayaw, kasi pista nga may party. Ang gawin ninyo, kidnapin ninyo yung mga babae. Ganda ng plano nila, no? Kidnapin. Kidnapin daw yung mga babae. Sabi nila doon sa 200, tag-iisa kayo, pili kayo ng mapapangasawa, kidnapin ninyo, tapos kunin niyo yung babae, uwinin ninyo doon sa lugar ninyo sa Benjamin para asawahin. Ito ang problema. Paano pag nagreklamo yung mga taga-Shiloh? Nasabihin nila na kinuha yung mga dalaga nila. Sabi sa verse 22, basahin natin verse 22. Kapag ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga kapatid ay naparito upang magreklamo, aming sasabihin sa kanila, ipagkaloob na ninyo sila sa amin sapagkat hindi kami kumuha ng asawa para sa bawat isa sa kanila sa pakikipaglaban. Gayunmay, hindi rin kayo magkakasala sa pagbibigay ng inyong mga anak na babae sa kanila. So sabi nila, huwag kayong mag-alala, kidnapin ninyo yung mga babae sa Shiloh. Ngayon, pag nagreklamo yung pamilya nila na nakinidnap yung anak nila, sasabihan na lang namin sila na, huwag na kayong mag-alala. Hindi kayo nagkasala na inasawa ng Benjamin yung mga anak ninyo kasi hindi naman ninyo binigay yung anak ninyo, kundi kinuha yung anak ninyo. Ang ganda ng plano nila, no? Para mahugasan yung kamay nila, para mag-appear sa harapan ng Diyos na hindi nila binigay yung mga anak nilang babae. Ang ginawa nila, pinakidnap na lang nila. Makatarungan ba to, mga kapatid? Sinong niloloko ng mga Israelita? Niloloko po nila sarili nila. Di nila maloloko ang Diyos. Alam ng Diyos yung plano nila eh. Akala nila, sa harapan ng Diyos, malinis ang kamay nila. Pero ang totoo niyan, sinira pa rin nila yung kanilang panata, right? Binigay pa rin nila eh. Yun nga lang, passive sila. Nag-appear na gumawa lang ng kidnapping itong mga Benjamita, pero sa katapus-tapusan at sa paningin po ng Diyos, gumawa pa rin sila ng kasamaan. May kita natin sa verse 23 and 24, ganun nga mismo ang ginawa ng mga Benjamita. Nung nagsimula na yung pista ng Shiloh, nagtago sila sa bushes ng grapes. Nung may sumayaw na mga babaeng taga-Shiloh, kinidnap nila, inuwi nila sa Benjamin, at nagtatag-uli sila ng bagong tribo. In that manner, na-preserve ang kanilang angkan. So yung 600 na soldiers na yon, 400 na pangasawa taga Jabesh Gilead, 200 na pangasawa taga Shiloh. Bumalik sila sa kanilang lupain sa Benjamin, dumami uli sila, na eradicate yung problem nila of extinction. So nasolusyonan yung problema ng Israel, right? Yung problema nila na gusto nila na tulungan yung Benjamin na wag ma-extinct, nabigyan po ng solusyon. Ngayon, I'm trying to discern anong pakiramdam ng writer ni Samuel habang sinusulat yung Judges 21. Sa paningin niya, sa damdamin niya, sa tingin ba niya makasalanan at makatarungan yung ginawa ng Israel? Ano bang komento ni Samuel? Para sa kanya ba, tama lang yun? Kasi maganda naman yung end na-preserve eh. Kahit na pangit yung means, parang Robin Hood, di ba? Magnanakaw sa mga tao para ibigay sa mga mahihirap. So, ano bang damdamin ni Samuel nung sinusulat niya ito? Against ba siya sa action ng Israel na ito? O pabor siya sa action ng Israel? Hindi natin alam. Iniwanan tayo ni Samuel na may ambiguity sa moral implications ng Judges 21. Actually, binigyan niya tayo ng ambiguity sa moral implications ng Judges 19 to 21 pa lang. Pero here's the thing. I think magsished ng light yung last verse ng chapter na ito, verse 25. Nang mga araw na iyon, ay walang hari sa Israel. Again and again and again and again, sinasabi itong verse na to sa Book of Judges. Mula simula, kalagitnaan, hanggang sa katapusan, sinasabi itong verse na to. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ngayon, tingnan natin sa ikalawang bahagi, brethren. Ang huling pagtuturo ng aklat ng hukom. Ang huling pagtuturo ng aklat ng mga hukom. Ano kaya yung leksyon na makikita natin mula sa salaysay na ito? Dalawang bagay. Binibigyan tayo nito ng babala laban sa mangmang na panata. Binibigyan po tayo nito ng babala
laban sa panata. Pinapaalala sa atin na huwag tayong gumawa ng mga padalos-dalos na pasya na hindi muna humihingi ng karunungan sa Diyos. Yung pag-atake ng bayan ng Israel sa Benjamin, tinanong nila sa Diyos yun nag-i-inquire sila through Phinehas. May nagtanong sa akin last Sunday, paano nila nalalaman yung will ng Diyos through the high priest. Tandaan natin yung high priest, may Urim and Thummim siya dun sa likod ng kanyang ephod, ginagamit nila to discern the will of God. So, will ng Diyos ito na puksain nila ang Benjamin, pero hindi po will ng Diyos na mangako sila na wag nilang ibigay yung kanilang mga dalagita. At ngayon, na-bound sila nung promise nila, nung foolish oath nila. Kung hindi po sila nangako na wag ibigay yung kanilang mga dalagita, hindi nila kailangan gumawa ng mga kasalanan. Hindi nila kailangan ipakidnap yung mga taga-Shiloh. Dahil sa isang kasalanan, nanganak ng isa pang kasalanan, nanganak ng mga kasalanan. Dahil po sa mangmang na panata. Hindi po natin dapat basta-bastahin ng mangmang na panata. Nanganganak ito na mas marami pang kasalanan. Anong sinabi ng mga ngaral sa Ecclesiastes 5 verse 2 to 5? Sabi po ng Koheleth, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Even nga daw prayer, dapat careful. Huwag kang pabigla-bigla sa panalangin, isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sa Diyos, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Sinasabi ng mga ngaral ni Koheleth na ang Diyos ay banal, may control siya sa lahat. Huwag kang padalos-dalos, baka piratin ka niya, nasa lupa ka. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Padalos-dalos. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Verse 5, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Natali po ang konsyensya at ang moralidad ng bayan ng Israel sa padalos-dalos na pangako. At alam nilang ang Diyos ay nasa langit at sila ay nasa lupa. At kung hindi nila tutuparin ito, baka sapitin nila ang parehas na kapalaran ng Benjamin. Kaya napilitan silang sundin yung kanilang pangako sa Diyos. Yung sinabi ng Koheleth sa verse 5 ng chapter 5 of Ecclesiastes, na kung mangangako daw at hindi tutuparin, mabuti pang huwag mangako. Ito mismo ang sinabi ni Jesus sa Matthew 5. Sabi ni Jesucristo sa Matthew 5:33 to 37, yung siya'y nangangaral sa bundok, sabi ni Jesus, Matthew 5:33 to 37, narinig din ninyong sinabi sa inyo ng mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Verse 34, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y mangangako. Huwag niyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihin na saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. It is of the devil. Anything na sasabihin mo sa Diyos at hindi mo gagawin. Again, Christ emphasizing to us ang kamangmangan ng foolish vows. Naalala ko po mga kapatid dun sa work ko dati na pagmamaneho. Sakay ko yung aming team leader, dalawa na lang kami sa van, katabi ko siya. At napansin ko na panay siyang kalikot sa kanyang cellphone. Tinanong ko ano yung ginagawa niya. Inaantok na kasi ako sa biyahe. Gusto ko nang kausap. So nag-engage ako ng conversation with him. Sabi niya, naglalaro daw siya ng online sabong. And nabunsuran ako noon na mag-shed sa kanya ng katotohanan from the scripture na hindi judicious living yung ginagawa niya. Sinabi niya sa akin, alam mo ba sir na nangako ako sa Diyos na papanalunin niya lang ako dito ng 200,000, titigil na ako. Ayun yung pangako niya sa Diyos. Meron daw siyang vow, may agreement sila ng Diyos na once papanalunin siya ng 200,000, titigil na siya sa online sabong. That's foolishness. Nakakatawa pakinggan, no? Pero ganun din tayo, mga kapatid. Nangangako tayo sa Diyos ng mga bagay once may gawin siya sa atin. O Diyos, pagpalain mo lang ako rito, pangako ko sa iyo, magiging lalo akong tapat sa ministry. Bigyan mo lang na magandang grades yung anak ko, ito yung gagawin ko. Gawin mo lang na 6 digits yung sahod ko.
Promise ko sa'yo, mag-iikapuna ako. Nakakatawa pakinggan, pero unknowingly, ginagawa rin natin to sa Diyos. Kung ano-anong binabribe natin sa Kanya in exchange ng blessing na dapat niyang gawin. Maging maingat tayo mga kapatid. Sumangguni tayo sa salita ng Diyos. May malinaw na kapahayagan na binigay po sa atin. Again, sinabi sa Kawikaan chapter 10 verse 19, Proverbs 10:19. Sinabi ni Haring Solomon, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Sa karamihan po ng salita, transgression is not few. Kaya maging maingat tayo sa pagsasalita sa Diyos. Kahit sa ating mga pananalangin, maging maingat tayo, brethren. It is a sin against God. Dahil pag may nasabi tayong kamangmangan, kailangan natin itong tuparin sa harapan ng Diyos. Pero higit pa dyan, ang pinakamaningning na pinapakita ng salaysay na ito, ang pinakamatibay na pagtuturo na binibigay ng salaysay na ito ay ang katapatan ng Diyos. Maaring pinuksanan ng Diyos ang Benjamin at makatarungan nito. Makasalanan ng Benjamin sa pagkonsinte sa kasalanan ng Gibeah, pero anong nangibabaw? Ang awa ng Diyos para sa tribo ng Benjamin. Hindi niya hinayaan na malipol ang bayan ng Benjamin. Makatarungan ng Diyos na gawing 11 tribes na lang. Natanggalin na ang bayan ng Benjamin. Pero God in His grace, kahit sa pamamagitan ng mga makasalanan at mangmang na pasya ng mga tao, mangmang na panata ng Israelita, anong ginawa niya? Pinerserba niya ang lahi ng mga Benjamita. At mga kapatid, parehas ang katotohanan na ito maging sa atin, lalo sa ating mga mananampalataya. Ikaw na makasalanan, makatarungan ng Diyos na ibulid ka ngayon mismo sa impyerno dahil sa estado mo ng hindi pananampalataya kay Jesus. Makatarungan ng Diyos na pulbusin ka at walang itira sa iyo. Makatarungan ng Diyos na tanggalan ka ng lahat ng klase ng pagpapala. Makatarungan ng Diyos na bawiin ang hininga mo ngayon at hindi ka na mabuhay sa susunod na segundo. Makatarungan ng Diyos na gawin yan, siya ang may lalang sa atin. Pero bakit natin natatamasa ang pag-iral? Hanggang ngayon natatamasa natin ang awa ng Diyos. May sinabi sa Malakias 3:6 patungkol dyan. Malakay 3:6. Sabi ni Yahweh, ako si Yahweh. Hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Sabi po ni Yahweh, the reason kung bakit buhay ka pa, despite sa hindi mo pananampalataya kay Jesus, kasi tapat siya sa kanyang pangako. Faithful siya. So maging mapagpasalamat ka sa faithfulness ng Diyos. Dahil makatarungan sa Diyos na lipulin ka na ngayon mismo. Yan ang pangako ni Yahweh. Ang tanging rason na buhay pa tayo, ikaw at ako sa araw na ito dahil tapat ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil tapat ang Diyos, dahil siya si Yahweh. Paano ang isang banal na Diyos ay nakapagtitiis na buhayin araw-araw ang kagaya mo at katulad ko na tampalasan, hambog, makasarili, mapagmahal sa salapi, mapag-imbot, mahalay at mangmang. Paanong kayang buhayin ni Yahweh patuloy ang isang taong ganito araw-araw, bigyan ng hininga, bigyan ng probisyon, pasikatin ng araw at paulanin para sa taong ganito. At yung taong yun ay ako at ikaw, kapatid. At ang rason kung bakit nagagawa yan ni Yahweh, hindi dahil sa atin, kundi dahil tapat siya. Dahil sa kanyang common grace. Bagamat mayabang tayo, hindi tayo nililipol agad kagaya ng bayan ng Benjamin. Anong rason? Bakit mahabagin ng Diyos sa atin? Anong rason bakit maawain siya sa atin? Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 2, talata 4, Romans 2 verse 4, sinabi sa atin ni Paul yung reason kung bakit gracious, kung bakit merciful ang Diyos sa atin. Romans 2 verse 4, O hinahamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan? Are you mocking God's goodness and mercy sa iyo? O hinahamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ito ang reason, brethren. Ito ang reason, kaibigan. Kaya gracious, merciful, kung bakit binubuhay ka pa ng Diyos ngayon, kung bakit hindi ka niya binabawian ng hininga, kasi binibigyan ka niya ng chance to repent. Lahat ng goodness, mercy, pity, lahat ng kindness and love niya sa iyo,
Ginagamit yan ng Diyos at binibigay ng Diyos sa iyo towards your repentance. Para magsisi ka. Ito ang rason. Kaya tila ba, pinapalampas ng Diyos ang ating mga kamangmangan sa kabila ng kahayagan ng ating kasalanan. Sinabi ni Apostle Paul sa Acts 17 verse 30. Acts 17 verse 30. Ang panahon ng kamangmangan ay pinalampas ng Diyos. So yung foolish acts mo in the past, hanggang ngayon, pinapalampas siya ng Diyos, brethren. Datapwat, ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao, inuutos niya sa atin, although pinalampas niya na yung kamangmangan natin, inuutos niya sa atin, pinuutos niya sa mga tao sa lahat na magsisi. Sa lahat ng dako na magsisi. Huwag mong hamakin ang kabutihan ng Diyos sa hindi mo pagsisisi. Kaya yan binibigay sa iyo for your repentance. Meron kaming inaawit na hymn na kanta noon sa aming iglesia. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itataas? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Kailan ka pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kaibigan, kailan pa? Kaya mabuti ang Diyos sa iyo. Kaya binubuhay ka pa ng Diyos para magsisi ka. Kailan mo gagawin yan pag nabubulok na ang laman mo at wala ka ng kakayanan? Tumawag ka sa Diyos. Darating ang araw na sarado na ang durungawan ng langit sa iyo. Pinatid mo na ang grasya ng Diyos dahil sa patuloy na katigasan ng puso mo. At ayaw naming danasin mo yan. Purihin ang Diyos sa kanyang pagiging mahabagin. Ngunit huwag mong abusuhin ang kanyang habag. Sabi sa Isaiah 55:6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Ibig sabihin, darating ang araw na hindi mo na siya matatagpuan. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. While He is near, draw yourself near to Him. Therefore, brethren, my friend, humble yourself before God and He will give you grace. At bilang pagwakas, mga kapatid, nais kong i-tour kayo sa buong book ng Judges thus far. Ano yung central na mensahe ng aklat na ito sa ating pagtatapos ng pag-aaral nito? Verse 25. That's the central message. In those days, wala daw hari yung bayan ng Israel. Ginagawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa sarili niyang paningin. Pinapakita po sa atin ang aklat ng hukom kung anong itsura ng isang mundo na walang makatarungang hari na namumuno. Pinapakita niya sa atin yung kaguluhan ng isang sosyedad na hindi nagpapasakop sa isang makatuwirang hari. Tandaan natin na after ng Judges 21, tsaka lang po natawag si Othniel bilang unang hukom ng Israel. Tandaan natin yon. Although chapter 21 ito, si Othniel chapter 3, pwede natin ilagay yung chapter 3 papunta dito after 21 hanggang chapter 16. At dun sa dulo ng chapter 21, nakita natin na nilipol ang Benjamin. 600 lang ang natira sa kanila. Nilipol din ng Jabesh Gilead. 400 lang din ang natira sa kanila. Take note, brethren. Nais kong magkaroon tayo ng clarity dito sa pattern na dinodraw ng Book of Judges. Sa Benjamite tribe, 600 ang tinira. Sa Jabesh Gilead, 400 ang tinira. After this, anong nangyari? After ng lahat ng kaguluhan ang nangyari dito, from chapter 17 hanggang 21, anong nangyari? Tumawag ang Diyos ng unang hukom. Itinawag si Othniel, ang leon ng Judah. Siya'y matuwid sana, it seems perfect, yung rule ni Othniel, pero anong nangyari? Namatay si Othniel. Nabangon ba siya mula sa mga patay? No. He remained dead. Tapos binangon si Ehud, ang kaliweting lalaki, na matuwid rin sana kagaya ni Othniel, ngunit hanggang 2 henerasyon lamang ang kaya niyang pangunahan ng may kapayapaan. Namatay, nanatiling patay. Binangon si Shamgar, yung lalaki na lumaban sa mga Pilisteo gamit ang panundot ng baka bilang kanyang armas, ox goad. So sobrang iksi ng kanyang pamumuno bilang hukom, 1 talata lamang ang binigay sa kanya. Wala nga tayong impormasyon kung gaano katagal siya namuno ng may kapayapaan. O namuno ba siya ng may kapayapaan? Nung siya'y namatay, binangon si Deborah at si Barak laban kay Jabin at kay Sisera.
Sila mahusay na nanguna sa bayan ng Israel. Ngunit hindi po nila napigil ang Israel sa pagbalik sa pagsamba kay Baal at kay Asherah. Ano mang husay ni Deborah at ni Barak, hindi nila napigilan ang kasalanan ng bayan ng Israel. Hanggang binangon si Gideon, isang lalaking mahina, tuwag, na pinatapang at pinalakas ng Diyos. Lubos sana ang kanyang kahusayan laban sa mga paganong Kananeo. Ngunit anong nangyari sa dulo ng kanyang buhay? Siya yumabang, naging mabagsik, inangkin niya ng pahilihim ang pagiging hari. Nais siyang gawing hari ng bayan ng Israel. Sinabi niya, hindi ako magiging hari, si Yahweh ang hari ninyo. Ngunit palihim ay inangkin niya ang title na ito. At anong nangyari? Gumawa siya ng effort. Siya pa mismo ang nagtulak sa bayan ng Israel pabalik ng pagsamba kay Baal at kay Asherah. Sabay tinawag si Tola at si Jair. Maiksi ang kanilang patutuo. Ngunit kagaya ni Shamgar at ng mga iba pang hukom, hindi rin nagtagal ang kapayapaang nadala nila sa Israel. Bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang dumating si Jephthah, ang barbarong mandirigma. Nagsimula siya sa dunong, ngunit nagtapos sa kanyang buhay sa kamangmangan. Namatay ang kanyang anak dahil sa kanyang mangmang na pangako. Siya'y namatay. Tinawag si Ibzan, Elon, at si Abdon. Niwala nga tayong salaysay sa kanilang pamumuno. Hanggang ang huling hukom ay tinawag si Samson, the man of passion. Isang lalaki na lubos ang kalakasan, ngunit markado ng pagkalayaw sa laman. Sinusunod niya ang nais niya, ni hindi niya nga nadala ang Israel sa kapayapaan. Hanggang natapos ang panahon ng mga hukom. Walang hari nung panahon na ito at ginagawa ng bawat isang nais nila. Anong tama sa kanilang paningin? Tumawag ang Diyos ng mga hukom. Nagkaroon ba ng makatuwirang pamumuhay ang bayan ng Israel? Hindi. Kaguluhan, 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 hindi natapos. Hanggang natapos na lang aklat ng mga hukom. Hindi pa rin nagkaroon ng kapayapaan. At pagbukas sa atin ng Ruth, patawid sa aklat ng 1 Samuel and 2 Samuel, makikita natin yung pangunguna ni Eli at ni Propeta Samuel na makatarungan sana ang kanilang pamumuhay, ngunit parehas na namatay. Namatay sila na hindi pa rin nagkaroon ng kapayapaan ng bayan ng Israel. At matapos mamatay ni Propeta Samuel, finally, bago mamatay si Prophet Samuel, siya yung ginamit ng Diyos para tawagin ng first king ng Israel. Matagal na nilang hinihingi sa Diyos. Gusto nila ng earthly king. Tinanggihan nila ang rule ni Yahweh mismo sa trono niya. Gusto nila ng makalupang hari. At tinawag si Saul. Isang hari na nagsimula na mapagpakumbaba. Started humbly, pero ano nangyari? He turned arrogant and disobedient to God. Fast forward sa 1 Samuel chapter 11. Itong si Saul, alam po ba ninyo saan galing siyang tribo? Galing po siya ng Gibeah, a Benjamite from Gibeah. The first king that came to them ay galing dun sa bayan na pinuksa nila dahil sa kasalanan. And sa 1 Samuel chapter 11, may bayang inatake, may portion ng Israel na inatake ng mga Amoreo. Anong ginawa ni Haring Saul? Their first king, kumuha ng ox, pinagputol-putol yung katawan niya into 12 pieces, pinangalat sa bayan ng Israel. Familiar? Yes. Ganun yung ginawa ng Levita. At anong mensahe ni ni King Saul rather? Pag hindi kayo tumulong sa bayan ng Israel, ganito rin ang gagawin sa inyo. Alam niyo po ba sinong bayan yung gusto niyang tulungan laban sa mga Amorites? Jabesh Gilead. It goes full circle, right? Isang haring Benjamita tumulong sa lipi na nagpreserba ng kanilang tribo. Anong nangyari kay Saul? Nung siya'y mamatay sa 1 Samuel 31. All throughout his reign, hindi siya sinamahan ng Diyos sa dulo nun. Pagkat nag-turn na yung heart niya into sinning. At nung siya'y namatay sa laban sa mga Filisteo, sino yung lipi na kumuha ng kanyang mga katawan? Jabesh Gilead again. At nung namatay si Haring Saul, hindi po anak niya ang tinawag na tagapagmana ng trono, sapagkat hindi pinatay ni Haring Saul si Haring Agag sa 1 Samuel chapter 15. Ang hinirang po, alam niyo po, taga saan? Isang shepherd boy from Judah.
Sino yung pumuksa na una sa Benjamin? Nung nagtanong ang Israel, sinong pupuksa sa Benjamin? Sinong sinabi ni Yahweh? Unang umahon ng Judah. Hindi nagtagumpay yung Benjamite king. God raised up a Judahite king. And si David ang naging greatest king nila. A man after God's own heart. Inakala nila na siya na yung pangako ni Moises sa Deuteronomy 28 na mag-aahon ng Diyos ng isang pastor after God's very own. Akala nila si David na yon, yung pastol na yon. Pero anong nangyari kay David? Alam natin yung story niya. Hindi siya nakapagdala ng perfect peace. Yet, God promised na out of the loins of David, dadating ang anointed king na sa Hebrew word, Messias. Out of the loins of David will come the Messiah. David died. Akala ng mga tao na yung anointed king, the Messiah, na lalabas mula sa loins ni David will be Solomon. Solomon ruled with wisdom. Pero anong nangyari? Natangay siya ng layaw ng laman. Nagkaroon siya ng 1,000 asawa at yun ang nagtulak sa kanya sa pagkakasala at pagtalikod sa Diyos. And after Solomon, the kingdom of Israel, the northern kingdom, nagkaroon ng samut-saring hari, Jeroboam, Nadab, Baasha, Ela, Zimri, Omri, Ahab, Azariah, Jehoram, Jehu, Jehoaz, Joash, Jeroboam, Zechariah, Shalom, Manahem, Pekaya, King Pekah, and Hosea. Then the southern kingdom, pinangunahan ni Rehoboam, then Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Azariah, Ataliah, yung reyna na umagaw sa trono, si Joash, Amaziah, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah, Jehoaz, Jehoiakim, Jeconiah, and King Zedekiah. All of these kings, nakapagdala ba ng perfect peace? No. They were exiled. Hanggang pinangunahan na lang sila ng mga gobernador ng mga pagano, mga saserdote, Persians, the Greeks, the Hasmoneans, the Maccabees. Hanggang pagbukas natin ng New Testament, sino na yung naghahari sa Israel? The Romans. Right? Pero pagbukas ng salaysay ng Matthew, pinakita sa atin that finally, the anointed king out of David's loins ay dumating na. Yung promise sa Isaiah 9 verse 6 na ipapadala ng Diyos, yung bata, unto us a child is born and he will be called yung Prince of Peace. Nakita natin yan sa pagbukas ng aklat ng Mateo. Hindi natugunan ang pangangailangan ng bayan ng Israel ng kapayapaan. Sa lahat ng hari na nanguna sa kanila, mula sa mga hukom, sa mga hari, sa mga gobernador na pagano, saserdote at mga Romano. Nagpatuloy sila hanggang sa aklat ng Matthew na ginagawa nila ang tama sa kanilang paningin, sa kanilang sariling paningin. Bagamat nagahari na ang Diyos mula sa Judges 21, nagahari na siya sa trono nila, hindi nila kinilala ang paghahari ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Bumaba ang Diyos mula sa kanyang trono. Dahil tumutungayaw ang bayan ng Israel nang gusto nila ng makalupang hari. Gusto nila ng hari na nakikita mismo nila. Hindi nila kinikilala ang hari na nasa trono. Anong ginawa ng Diyos? Bumaba siya sa trono, nagkatawang tao. Nakita nila yung hari in physical form, the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Who? Christ Himself. The Lion of Judah. The real Lion of Judah, not Othniel. Christ, the real Lion of Judah. Siya born of a virgin. Pinanganak sa isang manger. Anak ng isang karpintero na buhay ng perpekto. Pinakita sa atin kung sino ang Diyos Ama. He revealed to us who God is. He drank God's wrath, bore the sins of His people. At tinatag niya dito sa lupa ang kaharian ng Diyos Ama. Established God's kingdom here on earth. He died, buried, resurrected. He ascended and promised that one day He will come back for His people. He is the true King. He is the true King. He is reigning now from His throne. He is ruling with truth and righteousness through the church. By this, ang iglesia na hindi na namumuhay sa sarili nilang paningin. Ang kaharian ni Jesucristo ay nandun siya sa trono through the church. He is ruling. And now the church cannot live
does not live based kung anong tama sa paningin niya. They have God's word. They have the rule of the king. Therefore, Christ is ruling now with truth, perfect truth and righteousness. And his call to everyone, now that he's ruling as the righteous king, bow down to him in faith or be executed in his wrath. Kagaya nung inawit natin kanina bilang paghahanda, conquering now and still to conquer, Jesus the ruler of all. Thrones and their scepters all shall perish, crowns and their splendor shall fall. Yet shall the armies thou leadest, faithful and true to the last, find in thy kingdom eternal rest when their warfare is past. Sinabi ni Hesus Kristo bago siya umakyat sa langit, all authority is given to me under heaven and on earth. Lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa Kanya. Si Kristo'y nagahari na ngayon. And we should rejoice. Hindi natagpuan ng mga tao sa aklat ng hukom ang kapayapaang ito mula sa isang perpektong hari. Ngunit natagpuan natin ito kay Hesus Kristo, our perfect King. Therefore, brethren, friends, come to Christ. Lumapit kayo kay Kristo na tunay na hari. Iniimbitahan kanya na maging membro ng kanyang kaharian. If not, you will suffer under His wrath. Yan ang warning sa Psalms chapter 2. Kiss the Son, lest He be angry. Let's pray. Amin Diyos, salamat o Diyos sa pagtatapos po ng aming pag-aaral sa aklat ng mga hukom. Nakita po namin na mula sa aklat na ito, ang liwanag sa dulo ng long dark tunnel na ito, Christ is waiting for us. He is ruling now. He is our King. He rules with perfect peace, perfect righteousness through the church. Thank you for giving your Son Jesus Christ for us. Nawa o Diyos sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa nagpapasakop sa tunay na hari, the anointed King, the Messiah, Jesus Christ. Nawa makita nila ang kamangmangan ng hindi pagtalima, hindi pagsunod sa kaharian ni Kristong ito. Nawa masumpungan nila ang kaligtasan kagaya rin namin. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, O Diyos. Sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen.